Guys, so ayan guys. Oh. Guys, so maraming tao rito. O ayan, mga shawi po yan guys. Okay. Dito po tayo ngayon sa Barangay Talangan para po sa ating Bible study. Ari po yung ating mga magigiting na mga GOFFC. Okay. Hindi po sa kabila yung iba. Binaksan po muna tayo. At tayo po yung mamaya-maya lang ay mag-umpisa na sa ating Bible study dito. Alright. Dito po naman sa kabila, meron din po dito. Diba? Nakita niyo? Bagmuran din po yata yung mga yan mga guys. Okay, praise the Lord. Beautiful Lord. Praise the Lord. So, mamaya-maya lang, mag-start na po tayo. Diyan lang po tayo mga kababayan, mga guys. At mamaya-maya po ay sasamba po tayo sa Espiritu at katotohanan. Alright? Malang gabi sa bawat isa. Sa gabing ito ay nanayang sa John 14:13 ay hihiling, sabi ni Jesus, kung ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, sabi doon ay gagawin niya upang ano ang dahilan? Bakit sasagutin ang ating panalangin? Para ano daw? Para maparangalan o maluwalhati ang Ama sa langit. Okay? Yung palang pananalangin, okay, ay pagbibigay din natin ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil sa ating paghingi sa Diyos, sa ating pananalangin sa Diyos, sabi doon ay gagawin yon ng Ama dahil tayo tumawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, at sabi doon ay maluluwalhati ang Amang Diyos. Okay? Matthew 7:11. By the way, anong example ni Jesus sa atin? Di ba tinignan natin yon si Jesus? Anong ginagawa ni Jesus? Pag madaling araw. Okay. Sabi doon, tinignan natin sa Aklat ng Lucas, tama? Sabi doon ay madaling araw pa, bumabangon na si Jesus para manalangin. Okay? So, makikita natin na para bang yung mga language ngayon ng mga kabataan, hiyang naman ako sa iyo. Di ba? Sabi pagka gano'n. Halimbawa, may isang bagay na, ay ako halimbawa ay, bigay kayo ng isang na parang sasabihin natin na hiyang-hiya naman ako sa iyo. Parang gano'n ang sinasabi. Hiyang-hiya naman ako sa iyo. Parang ganyan. Hindi nga kayo nakalimbawa, yung bakit nyo nasasabi ko, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Halimbawa, sige nga. May nagsabing ano, para makita natin yung sabi natin, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Halimbawa, sinabihan ko lang ka. Oo. Ay, pangit ko naman, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Parang mas pangit yung nagsalita na. Sabihin niya, hiyang-hiya naman ako sa iyo. O, yun, tama. Remay, negatibo ang ginamit. Sana maganda. Katulad na sa Panginoong Hesukristo, no? Kung ang Panginoong Jesus ay Diyos na totoo, at bumaba siya sa lupa at naging taong totoo, kung siya nga ay nangailangan na manalangin. Okay? Abay, hiyang-hiya naman tayo sa Panginoong Jesus. Kung tayo hindi mananalangin, ay tayo ang taong-tao. No? Taong-tao din ang Panginoong Jesus nung pumunta siya sa lupa. Kaya naman, makikita natin doon na kung ginawa niya ang pananalangin, ay pwede nga naman sabihin na, hiyang-hiya naman ako sa inyo kung kayo ayaw manalangin. Tama? Kung siya na Diyos anak, nagkatawang tao siya, at nung siya'y nasa lupa, kinailangan niyang bumangon ng madaling araw. Abay, hiyang-hiya naman siya sa atin kung tayo hindi marunong bumangon at tayo manalangin. Tama? Ay, hiyang-hiya naman ako kay Jesus. Baka sabihin ni Jesus ay hiyang-hiya naman ako sa iyo. Diba? Baka ganyan ang mangyari, hiyang-hiya, dahil hindi natin ginagawa ang ginawa niya. Na siya nga, na Diyos, na totoo, ay kinailangan pang nabangon siya ng madaling araw para lamang pumunta doon sa ilang, para doon siya makipag-usap sa Amang Diyos. At tayo, ama din natin ng Diyos, kailangan din natin na makipag-usap sa Kanya. Tama?
Okay, kung si Jesus nga, tulad naman ng pag-aralan natin about sa Word of God, ay siya nga, 12 years old. Sino ang 12 years old? So, sino 12? 13. Okay, 13 man lang. 13. Ayan, si John Ernie. Ayan, kayong dalawa. Sa edad niyong yan, sabi na naman natin hiyang-hiya si Jesus sa atin. Sa edad niyong yan, si Jesus ay naipagtanggol na niya ang salita ng Diyos. Sanay siyang basahin ang banal na aklat. Kaya naman, sabi rin niya sa Lucas, madaling araw pa'y bumabangon na ang Panginoong Jesus para manalangin. Ay, how much more tayo? Tayo'y tao na naging anak ng Diyos. Okay, sa pamamagitan ng pagkipag-isa natin sa Panginoong Jesus, samantalang ang Panginoong Jesus ay talagang Diyos anak na ng Diyos, tapos ay nagkatawang tao, ay kinailangan nga ang manalangin, ay tayo pa kaya ang hindi natin kailanganin ang manalangin. Ang isang paboritong verse sa Bible about prayer is Jeremiah 33:3. Yan ang isa sa pinakapaborito kapag pinag-uusapan ng panalangin. Sapagkat ang sabi sa talatang yan, okay, tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot sa iyo. At magpapakita pa ako ng mga kamangha-manghang bagay na hindi nyo sukat akalain. Okay? Kaya siya ay isang paboritong talata about prayer. Kasi yan yung esensya ng pananalangin. Sabi doon, tumawag tayo sa Diyos at siya ay sasagot. Okay, sasagot ba ang Diyos kung hindi tayo natawag? Ayon sa talata? Hindi. Ang gawin natin ganito yon. May gagawin ba ang Diyos kung hindi tayo magsasabi sa Kanya? Hindi rin. Kasi yun yung parallel noon. Tumawag tayo, siya ay sasagot. Ibig sabihin, may gagawin siya kapag tayo ay nanalangin. Nung nung marinig ko yun sa isang nangaral, talagang sabi ko, bakit wala po sariling isip ang Diyos? At hindi niya pwedeng gawin mga bagay. Pero that is the nature talaga ng Diyos. Gusto niya na tayo manalangin at para siya ay makagawa. Okay? Kaya makadepende sa ating pananalangin. Ay totoo nga naman. Halimbawa, okay? Gustong-gusto ng Diyos na ingatan tayo. Okay, gustong-gusto ng Diyos na ingatan tayo. Pero tayo nagkulang sa pagtitiwala sa Kanya, nagkulang tayo sa pananalangin. Higit pa, sabihin ko, ingatan ka ng Diyos, pati rin kami. Bakit? Yun kasi yung sinabi, call unto me and I will answer you.